Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Malacanang bumuwelta sa mga pagpuna ng European Union sa mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Department of Agriculture may pautang sa mga magsasaka at mangingisda. Sa usapang kalakalan naman, mga tricycle pwede na ring i-book online. Sa balitang Metro Truck Ban, ipatutupad na rin sa Novaliches, Quezon City. Sa balitang panlalawigan, isang patay na balyena napadpad sa dalampasigan sa Aurora. Sa ibayong dagat, isang eroplano ng Peruvian Airlines nagliyab. Sa sports balita, kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa 12th Southeast Asian Youth Athletics Championship na sungkit ng 16-year-old Paul Volter. At sa showbiz balita, isang kandidata ng Binibining Pilipinas pinalitan dahil sa lumabas na nasa sexy photos. At ngayon, narito po ang detalye ng mga balitang yan. Bumuwelta naman ang Malacanang sa pagpuna ng European Union sa mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, dapat munang intindihin ang konstekto ng sinabi ng Pangulo sa pakikialam daw ng EU sa bansa. Matatanda ang ipinatawag ng EU ang ating kinatawan para magpaliwanag. Kaugnay ito ng sunod-sunod na banat ng Pangulo sa EU. Siniguro naman ng Foreign and Trade Minister ng Hungary, isang member ng EU, na hindi sila makikialam sa mga issue sa bansa. Pangako nila, di nila huhusgahan o babatikusin ang Pangulo dahil mga Pinoy lang daw ang may karapatang magkomento sa mga issue sa bansa. May alok ang Department of Agriculture na easy loan sa mga magsasaka at mangingisda. Inanunsyo ito ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa pagdalo ni Pangulong Duterte sa People's Day ngayong araw sa Socorro Oriental, Mindoro. Sinabi ng kalihim na maaring makautang ang mga kinaukulan ng hanggang sa 50,000 piso pataas. Ang interest niya ay abot lang sa 6% at payable pa sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Binanggit din ni Piñol sa mga mangingisda at magsasaka na walang mangyayaring korupsyon sa naturang ahensya. Sa balitang Metro naman, pwede nang i-book gamit ang online application ang mga tricycle. 15 tricycle sa Mandaluyong ang ginamit para sa pilot testing. Dumaraan ang mga ito sa mga kalsada ng Mandaluyong. Libre muna hanggang April 5 ang Grab Tricycle. Pwedeng mag-Grab Tricycle mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pag-uusapan pa ang magiging pasahe at kung gagawing permanente na ang naturang serbisyo. Magpapatupad na rin ang truck ban ng Quezon City Government sa Sauy Road at Old Sauy Road, Novaliches, Quezon City. Base sa ordinansang ipinasa ng Quezon City Council na nilagdaan ni Mayor Herbert Bautista, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, araw-araw bawal na ang truck sa mga nabanggit na kalsada. Ang Sauy Road at Old Sauy Road ay alternatibong ruta at shortcut patungo at pabalik sa Tandang Sora, Mindanao at North Avenue, North Luzon Expressway, Fairview, Quirino Highway, Commonwealth Avenue, Caloocan City at Bulacan. Multang 5,000 piso at 1 taong pagkakulong ang parusang ipapataw sa sinumang lalabag sa nabanggit na ordinansa. Sa balitang panlalawigan naman, napadpad naman sa dalampasigan ng Dipakulaw, Aurora ang isang patay na balyena. Tadtad na mga sugat ang halos 15 talampakang humpback whale. May bigat din itong halos 1 tonelada, kaya ginamitan na ng 2 payloader para maalis sa nasabing dalampasigan. Sa balitang ibayong dagat naman, nagliyab ang isang eroplano ng Peruvian Airlines sa runway ng Francisco
Cable Airport sa Talda, Peru. Ayon sa report, lula ng Peruvian Airlines ang Boeing 737-300 ang 141 pasahero. Naganap ang insidente habang naglalanding ang eroplano dakong alas 4:30 ng hapon, araw ng Martes, oras sa Peru. Skid sa kanang bahagi ang ng eroplano sa runway ng Francisco Cable Airport o Cable Airport hanggang sa ito ay magliyap. Nailikas naman kaagad ang mga pasahero nito at walang naiulat na malubhang nasugatan. Na inimbestigahan na ng mga otoridad sa Peru ang nasabing insidente. Sa sports balita naman, nasungkit ng 17 o 16 anyos na Paul Volter ang kaisa-isahang gintong medalya ng Pilipinas sa 12th Southeast Asian Youth Athletics Championship na ginanap sa Ilagan City. Tinalo dito ni Francis Edward Obiena ng Chiang Kai-shek College ang kanyang Singaporean counterpart matapos itong makapagtala ng 4.35 meters na distansya sa pole vault competition. Samantala, nanguna sa naturang kompetisyon ang bansang Vietnam dahil kasalukuyang nakobra na nito ang 12 gintong medalya mula sa iba't ibang larangan ng palakasan. Sa showbiz balita naman, 4 na ulit umano ang kandidata ng Binibining Pilipinas 2017. Napalitan na raw ang kandidatang si May Lani Chan na inalis dahil sa sexy photos nito. Ang pumalit sa kanya ay si Jillian Colcol, 25 anyos, na copywriter mula Antipolo. Si Jillian mismo ang nagkumpirma ng kanyang pagsali sa naturang pageant. Pero wala pang opisyal na pahayag ang Binibining Pilipinas kaugnay nito. At yan po ang mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Alamin po muna natin ang lagay naman ng ating mga lansangan sa mga oras na ito mula po sa MMDA Metro Base. Mula kay Nico Velasquez. Sir Nico, good morning. Yes po, magandang umaga po sa inyo, Sir Erwin, at lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay. At ito po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan po nating baybayin itong kahabaan ng EDSA southbound kung saan magiging mabigat ang daloy ng trapiko pagdating natin dyan sa area ng Mother Ignacia hanggang makarating na tayo dyan sa area ng Ortigas flyover. After naman yan, masusundan niya ng pagbagal muli. Pagsapit naman natin dyan sa area ng Highway 54 hanggang makarating na tayo dyan sa area ng Brescia. Walang plano tayo, Bong. Josephine, Samoy, Nilin, Brooks, good morning. Nosiad, Lopez, welcome and good morning. Simula na yung bumagal. Jam, Marcolino, good morning. Ponce, Clini, good morning. Na pagsapit natin ng White Plains, Larry Sulayba, good morning. Ricky Santana, good morning. Samantala naman Mona Baag, dito sa morning. Katipunan southbound, kung saan nagkakaroon lamang tayo ng pagbagal. Daisy Sato, good morning. Southbound. Thank you. Ning Majime, Suki, good morning. Easy, Ning, walang plano. Nosiad Lopez, Trixinix. Sigam Sigak, thanks, good morning. Luz Angeles, good morning. Nosiad Lopez ulit, good morning. Dali Manaka, hey, welcome, Dali. Evelyn Galimba. Samantala naman yung ating okay lang, bayaan mo siya. Manawa siya. Rhea Benedicto, good morning. RJ Yarin, Barbie Laguna, yung ating number coding. TJ Kung saan yung mga Lacerna, plaka nagtatapos sa 7 at 8. Dolce Doyo, good morning. Ngayong araw na ito. At no window pa rin po Rick tayo Sinix. sa mga circumferential at radial roads dito sa buong Kamaynilaan. At para po sa ibang impormasyon o emergency assistance, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan pong ulat trapiko sa mga oras na ito, mula pa rin po sa MMDA Metro Base. Ito po si Nico Velasquez, nag-uulat. Ay nako, Sir Nico Velasquez, maraming salamat daw, sabi ni Reynaldo Guhiting ng Grab Car na nakikinig ngayon. Lula ng aming kasamang si Cherry Baile. Ayan, nakikinig sa Radyo 5. Thank you, Ginoong Reynaldo Guhiting. Anyway, dire-diretso pa rin po tayo. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon sa maghapon ngayon mula naman po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At naroon si Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, good morning. Precious Smith, thanks for joining.
Maria Figueroa, good morning. TJ Lacerda, thank you, sir. Saludo. Liza Frondosa, thanks for joining. Ning Corazon Janga, good morning. Esmeralda Opiaza, Annalyn Tañedo, thanks for joining. Malana. Angeline De Jesus, good morning. RJ, it's okay, RJ. Jam Marcolino, good morning. Shin Sayat, Barbie, Jonalyn De La Cruz, Alex Tuda, Barbie, Vilma Nulia, thanks for joining. Geraldine De Gamon. Maraming salamat, Ginoong Obet Madrina na Pag-asa Weather Forecasting Center. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado. Gayon din po ang ating traffic at weather update. Ganyan na po ang inyong maririnig sa pambungad natin para habang kayo ay on the go sa mga lansangan, sa opisina o pauwi pa lang sa mga oras na ito, alam nyo ho ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Mga nangyari kahapon, kagabi, habang tayo ay natutulog at syempre ang mga mangyayari pa. Araw po ng Huwebes, mga kapatid, at 30 ng Marso 2017. Hindi pa sweldo engineer, bukas pa. May 31 eh. Oh, wala, sorry. Ay, bukas pa ang sweldo, mga misis. Bukas pa, huwag kayo magtanong-tanong. Wala tayo magagawa. Sabi nga ang nasusulat, nasusulat ayon sa Duterte, pangalawang aklat ni Duterte, talata 33, versikulo 2:20, pompiang sa 1. Basa. So, entonces, therefore, iyon. Okay. Pagpatuloy ho natin yan, mga salita ni Duterte. Mamaya, tutok lang. Ang mensahe rito ay, antayin ang sweldo bukas. Magantay kayo. Anong sweldo? Bukas pa, 31. Pare-pareho tayo. Alas 8:18 ng umaga. Ito, seryoso tayo ha. Ito, medyo painitin ko lang ng konting ulo niya. Patawa-tawa kayo ha. Pangisi-ngisi kayo. Medyo painitin ko lang ng konti. Konti lang naman. Akala nyo ako lang ang dapat uminit ang ulo. Ito ha. Ito ang katanungan natin sa Facebook at itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang itigil na ng pamahalaan ng kampanya nito kontra droga? Sa kabila ng banta ng European Union at panawagan pa ng New York Times na economic sanction laban sa Pilipinas. #War on Drugs. Ano sa tingin ninyo? Aba ay ang sabi pa ng pahayagang ito na nakabase dyan sa New York, USA, dapat daw, parang gusto nilang parusahan si Manong Digong Duterte, pero dapat daw masaktan, yung masasaktan ang ating bansa. Hindi ang Manong Digong, kundi ang taong bayan. Economic sanction ho ang hinihingi. Ibig sabihin, aba, itigil muna yung mga, kung bumibili man, nag-e-export tayo ng mga pagkain, produkto palabas ng ating bansa, itigil muna ito, wag daw munang bumili sa atin. Kasama po sa economic sanction yan. Kung tayo nag-i-import ng mga kung ano-ano galing sa ibang bansa, sa abroad, wag muna tayong payagan na makapag-import. At yung ating mga ine-export, taasan, etc., ang dami ho Pag sinabing economic sanction, ang mga interest rate, kasama ho yan sa economic sanction. Kaya, apektado ho tayong lahat. Hindi lang ang mga mayayaman, ang unang tatamaan, ang mga mahihirap. Ay yung mga pagkain, syempre magmamahalan. Kung yung mga gamit natin imported galing sa Europe, aba, kung bawal, wala na.
ay maghahanap tayo ng mga bansa na kaalyado natin na magpapadala sa atin ng mga produkto. Iyan po ang panawagan. Parang hino-hostage tayo ngayon ito. Sa pangunguna ito ng New York Times, isa pong pahayagan sa Amerika, ang sinasabi niya, Duterte, tumigil ka. Kung hindi, nananawagan sila sa lahat ng mga bansa, US, European Union, na parusahan tayo sa pamamagitan ng economic sanction kapag hindi itinigil ni Manong Digong ang laban kontra droga. Kanina mga kapatid, nung i-post ko ito sa Facebook, abay marami nagsasabi, ituloy. Dapat daw wag makialam ang ibang bansa. Ako naman sang-ayon. Tignan mo yung Hungary na miyembro ng European Union, hindi raw sila makikialam dahil yan ay problema natin dito. Tama nga naman, tayo ang nakakaramdam niyan dito. Sus Mario Joseph, bakit naman tayo pakialaman? At bakit naman itong European Union nangingialam? Diyos ko po naman. Sus Mario Joseph, at itong itong New York Times. Itong New York Times na dyaryo dyan sa New York ay nangingialam at nananawagan sa iba't ibang bansa. Itong peste na dyaryo na ito, akala mo walang problema doon sa kanilang bansa. Bakit kaya hindi atupagin ng hinayupak na pahayagan na ito? Yung problema nila dyan, yung hindi pagpapasok ng mga Muslim sa Amerika. Yung pagpapauwi sa mga mga immigrant na questionable ang papel. Yung walang katurya-turyang pamamalakad ng kanilang Pangulo sa kanilang bansa. Bakit hindi itong atupagin ng New York Times? Mario Joseph, bakit itong pagkalayo-layo na natin, tayo pang pinapakialam ng buwisit na pahayagan na ito? But anyway, mga kapatid, yan po ang tatalakayin natin. Ano bang magiging epekto nito sa ating bayan? Kung magkakaroon ng economic sanction, hino-hostage ho tayo. Ganun ho mangyayari dito. Itigil mo yung war on drugs mo, Duterte, or bibigyan namin kayo ng economic sanction. Ang kawawa ang taong bayan. Ang tanong natin, papayag ho ba tayo? Sus Mario Joseph. Well, initially, sabi ng ilang kababayan natin kanina, hindi. Tuloy ang laban. Tuloy ang war on drugs ni Manong Digong. Mamaya ho, may mga i-interviewin tayo, may mga tatawagan tayo, may mga kausapin ho tayo, kung ano magiging epektong ito, kung talaga itutuloy ng European Union ng kanilang banta at itong panawagan ng New York Times sa ibang bansa, mayayaman na bansa, na i-boycott, hindi boycott, kung hindi economic sanction. Sus Mario Joseph naman. Sabi nyo, anong sabi? Ano ang sabi? IB, yung pinasulat ko sa iyo, ay sinasabi ng European ng New York Times. Wala, hindi mo nasulat. Where it hurts daw. May ganun yung sinasabi ng European Union na where it hurts. Na yung talagang masasaktan daw. At talagang mamimilipit sa sakit ang Pilipinas. Yun daw. Yun daw yun, yung economic sanction. Sus, Panginoon ko naman, mga walang puso yata itong mga demonyo na ito. Anyway, isa pa hong pag-uusapan natin ngayong umaga. Abay, meron pong lumabas na pahayag meron pong isang lumabas na article sa Manila Times na sinulat po ng isang kolumnista na si Ginoong Contreras. At ang sinasabi niya, isang nagpakilalang Lynn Ovrier. Lynn Ovrier. Pero ito po ay peking Facebook account daw ho ito. Abay nagbanta na i-assassinate daw ang Manong Digong kapag hindi raw natuloy ang impeachment ng Pangulo. Isa pang banta ng OGAG na ito, ay bobombahin at papasabugin daw ang Luneta sa 2 ng Abril kapag natuloy ang rally laban kay Vice President Leni Robredo para maprotektahan daw, hindi mali yung to protect. Para maprotektahan si Vice Leni Robredo at guluhin ang rally ng mga panatiko ni Duterte. Yan po yung sabi sa column. Sabi po sa naturang column, peke itong account na ito.
Dahil itong sumulat na ito, bagamat obvious na obvious idilawan, fake yung account, pero tukoy na ng mga otoridad kung sinong sumulat nito, saan sinulat ito. Ang tanong ngayon, dapat bang seryosohin itong banta nitong alias Lynn Ovrier na ito? O ipagkibit balikat lang? O seryosohin? Sagot na naman po ng mga kababayan natin, seryosohin, kasuhan. Kasi nga, magsalita-salita ka lang na bomba-bomba, bobombahin ko yan, maaari ka na makulong, lalo na pag ikay nasa airport. Sabihin mo na magbiro ka na ako may dalang bomba, ay kukulong ka. Sabihin mo na papasabugin ko itong airport, lalo na ito, papasabugin mo ang Luneta. Kung kalahati o 1 milyon na mag-a-attend dyan, makakapatay ka ng maraming tao. Dapat ito'y seryosohin ng mga otoridad, seryosohin ng NBI, ng PNP, hanapin itong Lynn Ovrier na ito, kasuhan, hindi na biro ito, okay lang, tirahin mo ng tirahin, Kung ikaw ay dilawan at tirahin mo ang gobyerno, walang problema, karapatan mo yan, magbunga nga ka dyan, sabihin mo, balasubas ng Pangulo, walang kwenta, etc. Pero the mere fact na when you start saying na i-assassinate mo ang Pangulo, sasabihin mo na bobombahin mo ang Luneta, abay dapat seryosohin na po ito ng mga otoridad. Dapat wag na ipagkibit balikat lang, dapat ay kasuhan, arestuhin itong gumagamit ng pangalang Lynn Ovrier. Kasuhan ito para maging sample. Kasi kung hindi, itutularan ito ng mga ibang dilawan at gagayahin. Ay delikado ho ito, Sus Mariosep. Delikado itong ginagawa na ito, baka tularan at baka kumbuang talaga, baka gumawa nga ng bomba. Bumili ng granada dyan at maghagis ng granada sa Luneta habang nagrally ang mga Duterte followers. Abay, mamaya ho, pag-uusapan natin ano ang ginagawa ng NBI o anong gagawin ng NBI at ng PNP laban dito sa alias Ovrier na ito na nagbanta sa kanyang Facebook na peke ang account, do peke, sinabing i-assassinate daw ang Pangulong Duterte. Pangalawa, bobombahin ang Luneta sa rally ng mga Duterte supporters. Dapat ho, seryosohin ho ito, para hindi natularan pa ng iba. Otherwise, ay Diyos ko, lagi na lang ganito, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, umpisahan na ho ito, hanapin itong Lynn Ovrier na ito. Balita ko, sabi ng kolumnista na si Contreras, Mr. Contreras, natukoy na raw kung saan nakatira ito. Kasuhan ho ito. Huwag hong palagpasin, Sus Maria, para hindi natularan. Kasi kung ganon, kagaya ngayon yung mga bum threat na yan, alam nyo ba may kaso yan? Pag ikay nahuli na nagbabum threat ka, nagpa-prank call ka, pwede kang kasuhan. Ganon din ito. Dapat kasuhan ito at seryosohin ng mga otoridad. Lalo pat may kakayanan, ika nga ang mga kalaban ng gobyerno ngayon. Mapera ang kalaban ng gobyerno ngayon. Maimpluwensya ang mga kalaban ng gobyerno ngayon. Alam naman ho nating lahat yan. May pondo ang kalaban ng gobyerno ngayon. Mantagin mo, mga oligarchs, mga drug lord, nagsama-sama na. Mga politiko, nagsama-sama na yung mga yan. Dapat seryosohin ng PNP, ng NBI ang banta na ito at kasuhan. Oras po natin, 8:29 in the morning. Isa pang pag-uusapan natin, kung kayo ay may credit card, mag-ingat. Mag-ingat dahil may mga nagpapanggap na sila ay agent o empleyado ng credit card na company na yon o ng bangko na nagbigay sa iyo ng credit card. At pagkatapos, kukunin po yung credit card mo, makukuha yung number mo, at alam nyo naman ho ngayon dahil sa internet age, masking hindi na isa-swipe ang credit card mo sa mga makina o sa ATM, nakakapag-withdraw, nakakapag-charge na gamit po ang online banking, online transaction. Gamit po ang credit card. Kaya doon sa mga may hawak ng credit card, paano makakaiwas sa ganitong klaseng modus? Meron pong isang nagreklamo sa atin kahapon, ginupit-gupit niya na yung card niya, mga kapatid, dahil ayaw niya na mag-credit card. Nagulat na lamang siya, last month, meron siyang 90,000 na charge. Hindi lang charge, withdrawal pa. Sabi ko, paano nangyari, ma'am?
online banking po, nag-withdraw siya, 90,000. Wala na po, punit-punit na po ito, ginupit-gupit ko na po itong card ko. Ito po, pinakita niya pa, naggupit-gupit talaga yung card niya. At pinakita niya yung sulat na date na last year na sinasabi niya, sinusurrender niya na yung card niya. Paano siya nagkautang ng 90,000? Dahil nga dyan sa online banking na yan, online transaction na yan, kaya mag-ingat. Paano makakaiwas? Tutok lamang mga kapatid, tatawagan natin ang Central Bank. Paano na hindi kayo maging biktima nitong bagong modus ngayon sa credit card, ha? Tutok lamang mga kapatid, dahil paumpisa pa lamang po itong ating programa at pinapangako ko na mainit po itong ating talakayan ngayong araw dahil ito na po ang pinakamatapang, pinakamasaya at pinakamaingay na programa sa balat ng lupa. Simula na maimbento ang radyo, diyan lamang ho kayo. Alam nyo na, yung BBTV, Ning, Marites Milyare, Madeline Dalia Manaka, Sined Pixies, Adonis Rogero, ang BBTV, nagsusumbong na. Ayan, yan na sinasabi. Nagsusumbong na, nandoon na sa kabila, tumatawag na at nagtitext na doon sa kalaban ng gobyerno at sinusumbong na ako. O baka kaya pinapanawagan na naman ako na masibak. Alang katapusan, engineer. Pinanawagan ba naman ako ng mga buang? Tanggalin daw ako sa TV5. Mabuti na lang itong mga bossing ko rito, may mga matalino naman, at may puso naman, at nag-iisip naman ho yung mga bossing namin dito, dahil mga bossing namin, may mga utak ho, hindi ho tulad ng mga bossing dyan, sibak na lang ang ginagawa. Kagaya nung Mukauso, nasibak, sinibak siya ng kanyang radyo. Dito ho sa amin, ang mga bossing, pag may mga ganun hong reklamo, nag-uusap-usap, kinukonsulta ang board, kinukonsulta ang management, at nagdidesisyon ho sila. Right? Pag nakatanggap ng reklamo, hindi yung basta sibak lang ng sibak. Ha? Kahit papano yung aming mga bossing dito, mga Manny V. Pangilinan, sina Coach Chot Reyes na aming Pangulo, ang aming Vice Presidente si Luchi Cruz Valdez, nag-iisip din naman. Hindi naman ito tira ng tira, di tulad ng iba dyan mga bossing. But nevertheless, petisyon kayo ng petisyon. Sinasabi ko na sa ulitin ko doon sa mga nagpipetisyon. Sige lang, ipetisyon nyo lang hanggang gusto ninyo na matanggal tayo sa trabaho. Ang sa akin lang naman, sinasabi ko lang naman na totoo. Sinasabi ko lang naman dito ang kwento, ang mga pangyayari. Di naman ho po pwede. Ako, yung kinikwento ko rito, base doon sa nakikita ko. Gusto yata nito mga nagpipetisyon sa akin, gayahin ko yung isang dyaryo dyan, dyaryo ng mga dilawan at TV ng mga dilawan. Kami ho, hindi ho kami dilaw. Hindi ho kami TV ng dilaw, hindi po kami dyaryo ng dilaw. Kami ho, pula yung kulay ho namin. But it doesn't mean to say, pinagbabawalan din ho kami na mangampanya para sa isang politiko, partido. Ang sinasabi ko lamang ho sa akin, pananaw dito. Nakikita nyo naman ho mga kapatid siguro, di ho ba? You can see it clearly. Kung ano ho yung nakikita nyo, yun ho sinasabi ko rito, mga kapatid. May mga nagagalit, may kumukontra, may nagwawardi-wardi. Dahil bakit daw inupakan si ganito, yung singer na yon? Bakit daw inupakan yung pangalawang mataas na opisyal ng ating bayan? My goodness, meron tayong tinatawag na freedom of speech, di ho ba? May malayang pamamahayag, lalo na sa social media ngayon, kahit sino. Pwede ho ba yun na bawal? Dahil tinira ko yung isang singer dyan. Nagalit, nagpinipetisyon. Bit-bit pa yung change.org. Kung ano-ano. Nagpanawagan, 1,000 mahigit. Sumulat pa, hindi pa nakontento. Dahil masyado raw bastos. Yung bunganga ko. Ay nako, sir,
Alam niyo, yung bunganga ko, simula ng pinanganak po nga ako, sabi ng nanay ko, bastos na raw talaga bunganga ko. Maingay na raw ako. Kaya alam mo ba, di ba, pag sanggol, pag pinanganak, di ba, hawakan ng doktor, papaluin sa wet packs. Ako, yung bunganga ko, yung sinampal-sampal ng doktor para magising. Hindi, para doon, tinitignan ng doktor kung buhay ka. Pag nilabas yung bata, di ba? Papaluin sa wet packs. Para kumilos. Kasi minsan hindi kumikilos ang bata ako daw, yung bibig ko sinasampal dahil mura ako ng mura. Ganun ho ako. Pag bastos ho yung kaharap ko, bastos din ho ako. Pag mabait ho yung kaharap ko, mabait din ho ako. Ganun lang naman ho yun Kaya doon sa mga nagpipetisyon. Eto nga po yung dapat po seryosohin at dapat po pag-aralan. Ito pong pinagsusulat po ng New York Times, isa pong pahayagan sa Amerika, dyan po sa New York nakabase yan. Of course, New York Times nga ho At pinagsasabi, nananawagan itong dyaryo na ito, ewan ko kung bakit naman, lagi pong nangingialam din sa ating bayan ay kamakailan ang kanilang editorial doon at sinasabi panawagan daw sa ibang mga progressive nations, particular na sa European Union, na magpataw ng economic sanction sa ating bayan kapag hindi tinigil ni Manong Digong Duterte ang war on drugs nito. Bagamat gusto po ng mga kababayan natin at tuloy lang daw, kumpiyansa sila, okay sa kanila, ang tanong dyan, sino ba dapat pakinggan? Siyempre, pakinggan na yung tao, di ba? Binoto natin ang Manong Digong, entonces, kung ano sasabihin natin, dapat pakinggan ng Pangulo. Pero, paano na lamang ho itong sinasabi na economic sanction ito? Ano ba ang epekto nito? Abay, lahat ho itatamaan ho dito sa economic sanction na ito. Sabi pa nga nung dyaryo, ano ba yun? Yung where it hurts the most. Ibig sabihin kung saan sila yung sobrang masasaktan. Yun, hit them where it hurts the most. Kita mo ang kagaguhan nito. Nasa linya po ng telepono si Secretary Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry. Good morning po, Secretary Lopez, sir. Good morning po, Mr. Erwin. Opo, live po tayo sa Radyo 5, live din po tayo sa Action TV at gayon din po sa different platforms po sa social media, Mr. Secretary. Sir, your reaction on this, ano po ang impact po nito kung talagang pakikinggan naman ng European Union and other progressive nations itong panawagan ng New York Times na economic sanctions versus the Philippines kapag hindi itinigil itong war on drugs ni Manong Digong Duterte? What are the implications, Mr. Secretary? Okay, ganito po. Unang-una po, dapat po hindi sana na makikialam sa ating mga domestic na mga programa dahil ito po ang nakakabuti sa ating sosyedad kaya itong ginagawang mga programa. No? Opo. Yung pong mga, at saka isa pa po, ang kanilang mga assumption ay baseless, unfounded, undeserving of yung talagang programa na nangyayari po dito. Dahil right from the start, mali ho yung assumption nila na yung sinasabing EJK or human rights as pasihan para magkaroon ng economic sanction. Una-una, wala po naman talagang human rights violation dahil hindi po talaga pinapayagan ng ating gobyerno yan. Napakalinaw. No? So, I won't go into that, but talagang it's really wala talagang mga pangyayari at lahat ng mga killings na nangyayari ay silang mga nasa drug trade ang nagagawaan niya at hindi man ng laban ang mga inuhuli. So, hindi rin masasabing human rights violation. No? Alright. Ngayon, ang economic sanction, napaka-unfair yan pag yan ang ginawa at pinagpasihan dahil in the first place, hindi nga dapat pagpasihan yon. Ang economic sanction na sinasabi na maring implication ay tulad ho dun sa sinasabi, yung kinoconnect nila sa let's say yung EU na GSP+. Ito po GSP+ ay isang programa ng EU na pabor na binigay sa Pilipinas parang export natin, zero tariff ang pasok doon. 2,400 items. Po yun.
na zero tariff, ibig sabihin, mas mabilis, mas madali ang pag-export natin sa EU. At nakatulong naman ho yun in the past 2 years. No? At tumaas ang exports din natin ng mga 19 to over 20% ang growth. So, gumanda naman po ang pasok ng produkto natin po. So, kung sakaling, yun po kasi unilateral na programang pabor na binigay sa Pilipinas. So, kung yun ang tatanggalin, makikita natin, maaaring bumalik sa dating level ang pag-export natin. Nakaka-export pa rin tayo, pero ibig sabihin hindi na ganun kadali. No, kasi may taripa na ipapataw ulit. No? So, yun yung isang implication na nakikita natin. Now, to which, sa pag-usap naman namin sa EU ng mga nakaraang tulad ng ASEAN noon na nandito po sila, no? Yung EU Trade Commissioner, amin pong pinisenta sa kanila na itong usapin na to na sana dapat isip nila yung GSP Plus kasi itong programa na binibigay nila sa mga developing countries precisely is to help solve the problem in the country. Ibig sabihin, susuportahan namin kayo para mas umunlad ang ekonomiya ninyo, makapasok ang export sa EU para mas may trabaho, may negosyo sa inyong lugar na tutulong sa economic development. And sabi ko nga po, dapat mas ibigay nila yan para may trabaho at negosyo ang mga Pilipino at hindi mapunta sa mga lalo ng illegal na mga activity na tinatry natin isugpo. Ano? So, the more, ibig sabihin, the more we need programs like GSP Plus. So, napakabaliktad naman kung tatanggalin nila na ngayong kailangan po natin yun. Sir, ang isa pa po nakakabwisit dito na statement po ng New York Times is na yung hit them where it hurts the most. Ibig sabihin, tirahin sila kung saan sila masasaktan ng matindi. Parang alam naman ho, naghihikahuso yung isang bayan tayo. Pagkatapos doon tayo titirahin sa ekonomiya, sa mga kalakalan. Diyos ko pong pineapple bite. Ano ho ba nagawa nating na parang napakasama na nagawa ho natin? Oo, napaka-unusual nga ho nung mga claim na yon. Para bang kung sila ay Pilipino, parang accusation na yon. Ano? Parang sobrang personal ba? Oho. Palagay ko, would you agree, sir, na tingin ho kasi ng ilan na they are, somebody is feeding this newspaper na galing po dito, kababayan natin, taga rito, nagalit sa gobyerno, nag-feed ng wrong info sa dyaryo na yan, sir. Oo, yun nga po ang ating hinahanga ngayon dahil hindi natin maintindihan bakit napakalakas ng dating ng kanilang mga right act. They will tackle. Pero ito, they jump to conclusion and yung isa pa doon, nag-ikayat pa ng mga negatibong aksyon na economic sanction. Kung titingnan ng Philippines ngayon, gumaganda na yung growth, ngayon pa ba nila sisirain? At ang mga tao, tumbot 82%, feel na talagang safer ngayon. Successful nung 82%. Dahil nakakita ng isang presidente, tumusugpo sa isang ganyang problema napakabigat na walang sumusugpo dati. Anyway, Secretary Ramon Lopez ng DTI. Sir, salamat po for your time with us this morning. Thank you, sir. Good morning. Mabuhay po kayo. Salamat po, sir. Ay, sino nga susunod nating kakausapin dyan, Ivy? Alam niyo mga kapatid, this is a serious problem. Ano po? Aba, nanawagan po yung pahayagan na ito. Alam niyo naman itong pahayagan na ito, worldwide ho ito, hindi lang po ito doon sa Estados Unidos. Ito po ay may mga sirkulasyon sa iba't ibang bansa, the New York Times, ano. Ang problema rito, mukhang meron pong nagsusumbong doon, nagkikwento na tiga rito sa atin, na hindi ko alam kung Pilipino pa ba itong demonyo na ito, o buang na ito, kung sino man ito, pero may suspetsa na ako. Ayaw ko lang sabihin kasi baka ipetisyon na naman ako. Tirahin na naman ako ng tirahin sa social media. At magsusumbong naman sa mga amo ko. Pero parang kilala ko na. Yung nag-feed ng mga wrong information na yan sa international media. Akalain mo sasabihin ng international media na yan, ng New York Times na yan,
hit them where it hurts the most. Ibig sabihin, tirahin nyo sila kung saan sila masasaktan ng matindi. Diyos ko po naman, 100 million Pilipino tayong katao. Ano, kung titirahin mo kami, babanatan tayo, paparusahan, bakit paparusahan yung sambayanan? Ano bang ginawa ng sambayanan? Anong ginawa ng mga mahihirap? Abay, kung mapaparusahan nila ang gobyerno, gobyerno lang, wag naman yung buong sambayanan. Mantakin mong sasabihin, nasa linya na po ng telepono si Secretary Ernesto Pernia ng National Economic Development Authority. Magandang umaga po, Secretary Pernia, sir. Magandang umaga, yeah. Ito po ako'y nababahala, Sec, itong sinabi ng New York Times na they are calling the different nations, the European Union particularly, na to impose economic sanctions versus the Philippines kapag hindi tinigil ni Manong Digong yung kanyang war on drugs na suportado naman ng taong bayan. And they continue and they wrote na hit them where it hurts the most. Ibig sabihin, tirahin ang Pilipinas kung saan sila masasaktan na matinding masasaktan. Itong mga banyaga na ito, they should stop interfering in our internal affairs. Opo. They should not meddle with our what we are doing. Oho. That's the problem with this Westerners. Oho. They do a lot of violence. Tingnan mo yung US, ilang sila tayo doon sa Mosul, Oho. sa bombing nila. Oho. Walang criticism. Oho. So tayo, mayroon tayong objective to do away with drugs, then they criticize nila sa atin. They're so easy at criticizing. But they should do introspection. Secretary Pernia, sir, ano po ang impact nito if ang immediate impact nito kung sakasakali napakinggan naman itong iba't ibang nation ang panawagan ng pahayagan na ito ng international media na ito, ano magiging pinakaunang impact, saan tayo tatamaan ito? Kung matuloy yun, masama. Pero I doubt if these other nations will follow. Because it's a foolish statement. And the New York Times, they really don't know the reality here. They are just they just stay here parang fly by night experts. And that is why they are not believable. That's why we should counter-attack them. Sabihin natin, this fly by night experts, they think they know everything, and they start preaching to us. But how can they don't have the moral ascendancy really. But how can we counteract, sir, kung yung mga informations ay nanggagaling mismo dito sa ating bayan na yung galit lang sa gobyerno na ito ang siyang nag-feed ng wrong information sa mga international media na ganyan na Secretary Pernia? Alam mo, dapat itong mga international fly-by-night, Opo. dapat i-restrict natin sila Oho. I-regulate natin ang entry nila. Opo. Masyado tayong open That's the problem. Alright. Masyado tayong open for criticism. Other countries, they don't welcome these people with open arms. So I think we should start, as a policy, we should start restricting this fly-by-night experts coming here. Okay. Must we be concerned now, sir, itong mga pahayag na ito? Must we be concerned? Dapat ba tayo maging concerned hinggil dito sa panawagan na ito? Yeah, we should be concerned and we should answer. We should tell this New York Times to just shut up and tell them you are just fly-by-night experts. You are not welcome here again. All right. Secretary Ernesto Pernia ng NEDA, maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Alam niyo mga kapatid, ito nga ho tingin ng ilang eksperto, wala naman pong correspondent dito ang Manila Times, kundi yan po ay pinapadalhan ng mga information ng mga kababayan din natin ng mga bastos, ng mga traidor. Mantakin, di baling gutumin ang mga kababayan natin. Pag economic sanctions, mga kapatid, ang unang tatamaan dyan, yung mga mahihirap. Ang unang tatamaan dyan, sila Maria, sila Juan, sila Pedro. Ang tatamaan dyan sa economic sanction na yan. O kita mo mga bastos na ito,
Dahil galit lang sila sa gobyerno ni Duterte, magsusumbong doon sa Manila Taasa, sa New York Times. Ito ng New York Times na ito, mananawagan sa iba't ibang bansa na patawan tayo ng economic sanction at sasabihin pang tirahin nyo sila kung saan sila masasaktan na matindi. Masasaktan tayo na matindi, di siya may kagutuman, magugutom po maraming kababayan natin. Diyos ko po naman talagang Panginoon ko naman ito. Yung mga economic sanction lang na yan, doon sa mga bansa na may sa demonyo na. Example, North Korea. Gusto na gunawin yung buong mundo. Ayan, okay lang yan. Syria. Pinapatay na, binubomba, kahit bomba na ba, kahit mga bata, pinapatay na sa Syria. Yan ang patawan ng economic sanction. Iraq noon, yung panahon ni Saddam Hussein. Babae, binubomba, pati mga bata, babae. Okay lang yun. Pero tayo, ano bang ginawa natin laban sa na makakasakit tayo sa ibang bansa? Na tinatawag kalaban na ika nga dudurugin natin ang humanity. Sus Maria Joseph. Yan po yung impormasyon na ipinapadala ng mga kasama rin natin, kababayan natin. Para mga makapili ito, mga hayop na ito. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Professor Dindo Manhit, isa pong political analyst. Magandang umaga, Professor Manhit. Magandang umaga, Erwin. Sir, ano ho yung reaction ninyo? Kasi a lot of people now are reacting and they're angry dito sa sinulat ng New York Times na parang inuudyok ang iba't ibang nation, kasama rin yung European Union, na patawan tayo ng economic sanction kung hindi itigil ng gobyerno ni Manong Digong itong war on drugs. Sabi pa na they continue to say na hit them where it hurts them the most. Ika nga, tirahin sila kung saan sila masasaktan ng lubusan. Sobra naman, alam naman ho natin na yun kung ano yung masasaktan tayo na lubusan. Siyempre, gutom, ekonomiya, doon ho tayo masasaktan. What are your thoughts on this, Professor Manhit? Kagulat-gulat talaga yung mga statement na yan na napakalakas, napaka-agresibong pagbatikos sa ating bansa ng isang dayuhang pahayagan. Ang maganda sana is kung talagang naintindihan man nila yung masasabi nating nangyayari sa loob ng ating bayan at makita man lang nila at hindi lang yung mga report na kung kagaling siguro sa piling mga sources. No? Kasi hindi rin naman magandang isamay ang buong bansa. Correct. Sa isang politically divisive issue na may kanya-kanyang panic. Yun na nga yung sinasabi natin, Prof. I mean, what I cannot understand, kung galit sila sa administrasyon ng Duterte, bakit kailangan isama 100 milyong Pilipino? Sabi tuloy nitong dyaryo na ito na hindi rin nag-iisip, hit them where it hurts them the most, hurt the most. Sus Maria Joseph. Yan ang nila naintindihan, masisira ang pagtingin na maganda ng ating mga kababayan sa tulad ng isang bansang Amerika kung may mga pahayagan na nagsasabing to create economic sanctions sa Pilipinas, lalo na on this issue of human rights. No, maganda na ilimita sa issue ng human rights, magkaroon ng tunay na investigasyon, magkaroon ng isang third-party objective analysis ng mga pangyayaring ito at pakinggan din siguro ang iba't ibang grupo within Philippine society. Right. Ano ba ang paningin nila dito? All right, Professor Dindo Manhit, sir, thank you for your time with us this morning. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kay Professor. Salamat. Ito na lang po ang panawagan ko doon sa mga, alam niyo na kung sino kayo. Ayoko na magbanggit ng pangalan. Ayoko na banggitin mga pangalan na Lenny Robredo na yan, na Jim Paredes na yan, Antonio Trillanes at Alejandro Congressman at mga iba pa mga dilawan. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ninyo. Pero naman, parang awa nyo na. Huwag nyo namang idamay ang sambayanan. Kung galit kayo sa gobyerno, okay lang magsalita kayo ng todo. Pero kung titirahin ninyo, sasabihin itong dyaryo na ito, para nyo sinabi, baka sinabi ninyo doon, bahala na, damay-damay na. Kasama-sama na kami lahat yan, damay-damay na. Kayo, hindi kayo madadamay dahil makwarta kayo.
Makakapunta kayo ng abroad, makaka-import kayo ng mga gusto ninyong bilihin. Paano sina Juan, sila Maria, ha? Yung mga kababayan natin na maliliit, paano na lang? Pupunta sa mga mall, pupunta sa mga grocery store, wala na doon yung binibili nila. Kasi nga, meron tayong economic sanction. Paano yung mga maliliit? Iniisip nyo na yung pasarili ninyong interes na gusto ninyo makapwesto, gusto ninyo mapatalsik ang gobyerno na ito at kayo ang papalit dyan, at kayo maghahari-harian na naman. Mabuti sana kung ipapamalakad ninyo na maayos ang ating bayan. Tiyak ako na puros pagnanakaw na naman, balik tayo sa mga nagnanakaw, balik tayo sa mga droga, babalik tayo, rewind tayo sa dati. Huwag nyo namang idamay ang ibang mga kababayan natin na lalo na yung mga maliliit. Mantakin mo sasabihin ng dyaryo na ito na wala namang kaalam-alam at wala naman sila dito. Hit them where it hurts the most. Parang tirahin nyo sila kung saan sila matinding masasaktan. Siyempre, pagkain. Natural. Pag walang pumasok na pagkain dito sa ating bayan, paano na lang? Yung mga pangangailangan natin dito. Sus Mariosep kayo. Mag-isip naman kayo. Sino pa bang may kagagawa nito? Di kayo lang rinig na magalit kay Duterte. Naman pakialam ng mga hinayupak ng mga New York Times na yan. Wala naman silang pakialam dito dahil nandiyan sila sa Amerika. May mga problema. Ang sabihin ninyo, kayo ang nag-feed dyan. Kayong mga dilawan. Gusto ninyong mapansin. Kaya pati ngayon, tinitira nyo, sinasabi ninyo ngayon, Oy, Manila Times, tirahin nyo kami, damay-damay na. Sabihin nyo na economic sanction na, wag nang pansinin, wag nang tulungan. Galit kayo sa gobyerno, galit kayo sa isang tao, sa Pangulo, ano magagawa natin? Suportado siya ng tao. Suportado siya, hindi pa bumibitiw at dumadami pa yata ang sumusuporta dito kay Duterte. Anong gagawin natin? You can try, but sabi nga ng isang kumpare ko kahapon, they can try but they will never succeed, Erwin. Sang-ayon ako. Ano man ang gawin ninyo, kita nyo na yung survey. Kaya alam niyo mga kapatid, ganun hong ginagawa ng mga kalaban po ng gobyerno ngayon. Doon na sa abroad tumatakbo. Kasi dito, alam nila, hindi sila mananalo dahil suportado at ang tao, solid ang suporta sa gobyerno. Kaya sa mga survey na yan, hindi bumababa ang tiwala, ang suporta kay Duterte ng mga tao. So, entonces, ang option nila nandoon sa abroad. Makikiusap doon na, economic sanction sa Pilipinas dahil pinapatay na kami lahat doon. Kasi dito, hindi na sila pinapakinggan. Kaya doon na lang. Pero paano na lang yung iba na mga walang kasalanan, yung mga maliliit? Paano na lang? Isip-isip naman kayo kahit galit kayo sa gobyerno. Huwag ganon. Hindi tama yan, masama yan. Yan ang sinasabing hitting below the belt. You're hitting our country below the belt. Tinitira nyo yung ating bayan sa ibaba. Huwag naman. Dahil marami po ang nadadamay. Na lang ho yung pakiusap ko sa inyo. Huwag nyo namang tirahin pati yung mga maliliit na dadamay. Gusto nyo, tirahin nyo lang si Erwin Tulfo. Tirahin nyo si lahat ng sa gobyerno. Pero huwag naman yung maliliit idadamay. Ano po? Pakiusap lang yan. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan ninyo, Aleni, Trillanes at Alejano. Hindi ko nababanggitin. At Jim Paredes, hindi ko na rin babanggitin. 9:08 ng umaga. Dire-diretso tayo mga kapatid. Umpisa pa lamang. Hindi pa tayo tapos Tuloy-tuloy at walang puknat itong ating banat. Susunod, babalatan natin kung sino itong buang nasa social media. Marami pong ganun ngayon. Natakot magpakilala, magpakita ng mukha nila. Yung kagaya itong Lynn Ovrier na isang peking account. Tulad itong Juana Nieva na ito, peke rin ito. Ewan ko, wag nyo nang pag-aksayahan ng panahon. Itong mga ka-Facebook ko ngayon, wag na ninyo pag-aksayahan ng panahon. Dahil hindi magpakilala yan. Kawawa naman yung ginamit niya pang litrato ng babae. Hindi naman babae yan. Kawawa naman yung ali. Okay?
But anyway, sino ba itong Lynn Ovrier na ito? Akalain nyo ba ang sabi? Assassinate daw niya si Pangulong Duterte. Papatayin si Manong Digong kapag hindi na-impeach. At kapag natuloy ang rally sa Luneta ngayong April 2, ay bobombahin, taniman daw ng bomba para maraming mamatay na Duterte supporter. Para lang mapangalagaan ang si Leni Robredo. Ay, Diyos ko po naman talaga naman, oo. Fake ho ang account, sabi ng mga otoridad. Pero tukoy na nila kung sino ito. Ke-fake yan ke hindi, mga police, mga NBI, kasuhan para hindi na pamarisan pa ng iba, hindi na pamarisan ng mga Juanan Nieva na ito, hindi na pamarisan yan. Kasuhan, pag-identified na pala ninyo, di kasuhan ninyo, ha? Kagaya ng mga prank, kahit na prank lang yan, prankohin yan. Dapat talagang seryosohin yan, ha? Kasuhan, para hindi natularan pa ng iba. Ito po yung naulanigan ko sa aking mga informante dyan sa Campo Crame at sa NBI na tinitrace na po nila at sinusundan na itong isang fake account sa Facebook, itong Lynn Ovrier, ha? Ito ay peking account po. Pero ito ay pagmamayari nito, ang gumawa nito isang babae, sabi ng mga otoridad na taga Cavite, ha? Ang ginawa niya po ay nagbanta ito na i-assassinate ang Manong Digong Duterte kapag hindi natuloy ang ikang impeachment. At sinabi pa ng peking account na ito ay papasabugin, magtatanim ng bomba sa Luneta sa araw ng rally ng mga Duterte supporters sa April 2. Siyempre ho, kung ito po ay prank, joke lang ito, ha? O totoo man ito, dapat to siguro talagang seryosohin ng mga otoridad ito, pag-aralan. Dapat ito ay imbestigahan. At pagkatapos imbitahan itong may-ari ng account na ito, itong Lynn Ovrier na ito, at questionin, bakit mo sinabi yan? Bakit mo, siyempre, sasabihin ng buang na yan, wala naman akong kakayahan, sir, babae ako. Maski na, ha? Alam naman natin, ang kalaban ng gobyerno ngayon ay mapera. Alam nyo naman ho lahat yan. Dahil halo-halo na, nagsama-sama na po ang kalaban ng ni Manong Digong Duterte. Nagsama-sama na ang mga mayayaman, nagsama-sama na mga oligarchs, nagsama-sama na mga drug lord, nagsama-sama na mga politiko, mga gambling lord, nagsama-sama na ho lahat. Kaya marami ho silang pondo. Unlike po sa gobyerno, unlike po kay Duterte, ala naman hong pera yun, di ba? Tumakbo yan, nanalo, dahil sinuportahan ng tao, ganun lang ho. May mga sumuporta. Pero itong kalaban niya ngayon, napakadaming salapi. Sa tagal na ba naman sa pwesto, ha? Mantakin mo, mga drug lord ang kausap. Ngayon, kung nakinig kayo sa mga hearing dati, milyon-milyon, baliwala, 5 milyon, 15 milyon, pinamimigay, di ba? Baliwala, ngayon pa. Siyempre, isang concerted effort ho ito na mawala ang gobyerno na ito, na matanggal, mapatalsik sa pwesto ang Duterte. Para sila na naman tuloy ang happy-happy nila. Tuloy ang bentahan ng droga, tuloy ang ikang sindikato, tuloy ang pagnanakaw, tuloy-tuloy lang. Kaya nga, itong banta na ito ng isang Facebook account na peke ng Lynn Ovrier, dapat ito imbestigahan. Dapat ito kasuhan, ha? Hindi dapat maging pakampante ang mga NBI natin, Cybercrime Division, maging ang CIDG Cybercrime Division. Dapat ito imbestigahan, damputin ang babae na ito. Imbestigahan sino pa mga kasabwat mo, ha? Sino ang nagpipinan sa'yo? Mahirap ho ha? Kasi bantaho niya magtatanim daw ng 4 hanggang 5 bomba sa paligid ng Luneta habang nagrarally ang mga Duterte supporters. Kita mo ba naman yung kagaguhan na yan? Diyos ko pong Pineapple Bayan.
Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Police Director Oscar Albayalde ng PNP National Capital Regional Command. Magandang umaga po, General Albayalde, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Erwin, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Okay, sir, dahil live sa radyo ngayon, napapakinggan tayo at sa TV sa buong kapuluan and of course sa iba't ibang platform ng social media ngayong umaga. General, ito lang po nakakabahala lang ho itong nabasa ko na sinusundan na raw po ngayon ng Cybercrime Division yata ng PNP itong isang peking account ng sa Facebook na Lynn Ovrier na ang sinasabi ng isang kolumnista ay fake daw ito pero nagbanta ito kamakailan sinasabing i-assassinate daw ang Manong Digong Duterte kapag hindi na-impeach ito. Lalagyan daw ng mga bomba ang Luneta sa April 2 sa araw ng rally at pasasabugin habang nagrarally ang Duterte supporters. Bagamat parang ito po ay banta lamang, bagamat ito ay nananakot lamang, pero siguro sir, dapat lamang na seryosohin ito at imbestigahan ng kapulisan natin, Director Albayalde. Will you agree, sir? Yes, tama yan, Erwin. No? Whether hindi po totoo yan, ay kailangan talagang bantayan yan at kailangan i-validate yung information na yan dahil napaka-serious po yan ng banta na yan. Lalong-lalo na hindi lang sa buhay ng ating mahal na Pangulo, kundi yung mga nakakaraming mga kababayan natin, baka marami pong madiskasya. Kailangan pong hindi po pwedeng i-take for granted yung information na yan. Alam naman ho natin, ito mga kalaban ng gobyerno ngayon, yung sinasabi ni Manong Digong, di ho ba na sama-sama na, dyan yung mga drug lord, nandyan yung mga oligarchs, nandyan yung mga milyonaryo, mga politiko, ako ho, kumpiyansa na kaya nilang gawin ito, kung buwang itong may-ari ng account na ito at pinost niya, kakayanin siguro. Ano kaya maganda siya? Kung pwede ba itong imbitahan ng PNP o kaya ay kasuhan, humingi ng arrest warrant sa korte para ito po ay maimbitahan at ma-question sa PNP? I'm sure inimbestigahan na po yan ng ating anti-cybercrime group, Erwin, kasi meron po tayong anti-cybercrime group sa PNP, no? Silang in charge dyan sa mga ganyang information na nagagaling sa ating mga websites. Sir, ito po mga banta-banta sa Pangulo, ano ho ba, hindi ho ba, may kaso po ba yan kay sinasabi ng kasuhan, ang Pangulo, dapat sipain sa pwesto, ikudita ang gobyerno? Hindi po ba, ang alam ko ho, may kaso po ito parang sedition or something, kahit sino magsabi niya, politiko man siya o hindi. Pero pag gano'n na yung mga sinasabi na patalsikin ang gobyerno na ito, kasuhan, ikudita, etc. Hindi po ba may kaso ito, sir? May paglabag sa batas? Yes, Erwin, depende po kasi yan, no? Kung seditious or rebellious yung sinasabi ng isang tao laban sa gobyerno o laban sa Pangulo. Pwede po yan. Remember, meron na pong mga ganyang naging kaso during the time the late President Aquino noon na may mga nakasuhan na rebellion, no? Napakarami po niyan. At of course, sabi nga natin, kung talagang seditious po yung mga utterances na ganyan, pwede pong makapag-file ng kaso. Ngunit nakikita naman po talaga natin na halos political yung may mga ang rason kung bakit ganyan ang sinasabi sa ating Pangulo. Ito po ba ay minomonitor na rin ng PNP, General Albayalde? Kasi very nakaka-concern lang po, sir, na they start talking like that na parang wala na hong gobyerno kasi siguro masyadong malaya na ang pamamahayag ngayon, ang pananalita. There's really a lot of freedom now, kahit sino nila, lalo sa social media. Pero doesn't it nakaka-concern kaya, Sir Albayalde, na dapat talagang tutukan ito? Of course, Erwin, talagang nakakabahala po yan, no? Although sabi nga natin, we respect democracy dito sa ating bansa, no? And all over the world siguro, talagang ang practice natin ay demokrasya. Ngunit kailangan pa rin po nating sumunod sa ating batas.
whether yung pong freedom natin and exercise natin, we still have to subscribe to the limits of the law of the land. Correct. Otherwise, there will be chaos po sa ating bansa kung hindi tayo sumunod sa ating batas at ipipilit na lang natin yung ating demokrasya. Tama rin ho naman, di ho ba? Dapat may karapatan ho tayo, sa konstitusyon, pero dapat tignan din ho siguro natin kung itong karapatan natin ay yumuyurak sa karapatan ng iba. Di po ba? Tama po yan, Erwin. No? While we respect, sabi nga natin, yung freedom of speech, freedom of assembly, lahat po karapatang pantao, kailangan pa rin natin pong sumunod sa ating batas kasi yan po ang magiging gabay sa ating mga pagkikilos. Alright. General Albayalde, ako sir, maraming salamat po sa inyong panahon with us this morning. Mabuhay po kayo, magandang umaga, General. Maraming salamat po sa inyo, mabuhay po din po kayo. Ay, Edson, Kenneth, tawagan yung NBI at saka yung CID, yung Cybercrime Division. Pagbalik natin, kailangan nating makausap yan dahil babalatan natin ng buhay, para hindi na pamarisan kung sino itong buang na ito. Okay lang yung sasabihin niya na mga assassination na yan hindi naman niya kaya talaga i-assassinate ang Manong Digong dahil sa tindi na security. Pero yung paglalagay ng bomba raw po sa araw ng rally ng mga Duterte supporter, iba na ho yun. Kahit nga po walang rally, sabihin ko lang maglalagay ako ng bomba sa palengke, pwede ho akong kasuhan. Hindi ho biro-biro yan. Dapat ho seryosohin talaga ng mga otoridad. Mamaya ho, sa ating pagbabalik, sino itong buang na ito, na nagbanta, napapasabugin ang luneta, maglalagay siya ng bomba raw. Ako'y naniniwala naman dahil may kakayahan naman sila, kalaban siya, nagpakilala siya na kalaban siya ng gobyerno, dahil mukhang supporter pa ito ng isang mataas na opisyal ng ating bayan. Sinasabi niya, papasabugin niya habang nagrarally ang mga Duterte supporter. Dapat ho talaga seryosohin ho ito. Tawagan na makakausap po natin mamayang NBI at ang PNP. Kung wala pa silang lead kung saan nakatira itong buang na ito, ako meron ho akong impormasyon. Ituturo ko kung saang bayan o saang lungsod. Nandito lang po sa Metro Manila nakatira ho yan. Diyan po sa bandang south ho nakatira. Nakasiro in na ho. Ito ay impormasyon sa akin ng isang kaibigan na lespo. Alam nila kung saan, anong bayan na. Ang sinisiro na lang nila kung yung exact address. Alam din nila yung subdivision kung saan nakatira. Itong gumawa ng taking account na ito. Mamaya ho, bibigyan ko ng tip itong Cybercrime Division natin para mahuli itong buang na ito na nagbanta na papasabugin ng luneta. Diyos ko po naman. Wag naman ganun. Unfair naman yun. Kayo nga, no, people power rally, hindi naman kayo sinabihan, pinabayaan kayo. Maski nagputak yung isa sa inyo dyan. Nanakot pa naman ang kabataan. Hindi naman hinuli. Tapos kayo magrarally lang yung mga supporter ng Duterte. Ganun ang gaganti ninyo. Tatanim ng bomba. Wag naman ganun. Sus Mariosa. Teka muna mga kapatid. Sa pagbabalik natin yan, pag-uusapan natin yan, tatawagan natin yung PNP para ibigay yung kanilang impormasyon saan nakatira itong buang na ito na ika nga bomber, luneta, would be bomber. Alam mo natin, napag-usapan lang, sabi nga ni engineer, yung Lynn Ovrier na ito na nagpost sa Facebook na magpapasabog sa luneta ng bomba, nananakot lang, oo. Walang purpose siyempre, kung ikay matatakotin din, hindi ka nga pupunta, di ho ba? So, ibig sabihin, ang gusto lang ng buang na ito, ng mga buang na ito, may mga kasama sigurado, nalangawin yung rally para kay suporta, para kay Manong Digong. Yun lang ang gusto nito, Actually, pero iba na rin yung dapat siguro talaga seryosohin din ang banta na ito. Hanapin, kasuhan ito. Tinatawagan na ho natin yung Cybercrime Division. Medyo ilang minuto raw. Ito isasagot na mamaya-maya lang daw nasa meeting lang. Tutok lang mga kapatid, kakusapin natin Cybercrime. Bibigay natin itong address kung sino itong Lynn Ovrier na ito. It's a fake account po sa Facebook. Pero yung kanyang banta na papasabugin, maglatatanim ng bomba sa luneta, ay hindi na ho maganda. Okay? Alam ko hong panakot lamang ho ito para walang mag-attend.
para langawin yung rally ni Manong Digong. Pero kaya nga, ang sinasabi natin, dapat masawata, ha? Dapat ipresenta ito sa media, ha? Na ito ang Lynn Ovrier na nagsabing papasabog sa Luneta para masawata yung kanyang masamang balak kung balak man yan. Teka muna mga kapatid, habang tinatawagan natin itong Cybercrime Division, dito muna tayo makinig, yung may mga credit card dyan, ha? Alam niyo naman ho, marami na ho tayo mga kababayan ngayon, may credit card. Dahil ang credit card ngayon 5-5 na, pinamimigay na halos ng mga bangko, basta ikay may trabaho. Nabiktima, nasa linya po ng aming telepono si Ma'am Lourdes Singson Silvestre. Siya po yung nabiktima ng isang credit card, ha? Abay, pinagpuputol-putol niya na yung credit card niya. Ang tanong niya, bakit pa ako nagkakautang sa inyo 90,000? At ang masama pa, online pa. Sus Mariosep. Magandang umaga, Miss Lourdes Singson Silvestre, ma'am. Magandang umaga po, Sir Erwin. Alright. Mabilisan lang po, madam, okay. Kailan po nangyari ito na sinasabi ninyo, hindi kayo nag-charge, pero na-charge kayo, sinisingil kayo ng credit card ninyo ng 90,000. At sabihin nyo na rin kung anong kumpanya ito, anong company itong credit card na ito, ma'am. Sa Citibank po. Nangyari po ito noong March 2. Ano po, sir, nung March 1 po ng hapon, may tumawag po sa akin na siya daw po yung Citibank officer. Pero paliwanag ko lang, ma'am. Sabi niyo kahapon sa akin earlier, matagal mo na pinatigil ito at ginupit-gupit mo na yung card mo. Is that correct? Opo. Meron po ako, 5 po kasi yung credit card ko sa kanila. Okay. Meron po akong credit card na noong 2015 pa po. Alright. Na kasi na-block na po yun. So pinablock mo na? Pinablock ko na po. So, alright. Noong December 2015 pa po yun. Ito ba yung pinablock mo? Ito yung sinisingil ka ngayon? Sinisingil ka ng Citibank? Ito ba yun? Actually, sir, na-block na po yung card, napalitan na po ng bago. So, dun po sa bagong card, doon po, isa po dun sa mga cards, nagkaroon po ng ganong transaction. Ano po nangyari nung may sabi mo, okay, tuloy mo, may nakipagkita ka sa isang agent daw? Pretend na from Citibank po siya. Tapos alam po niya yung mga information, katulad po ng past history pa, nung credit card po na na-block pa nung since 2015. Okay. So, dahil po doon, sabi ko parang, siguro talagang taga-Citibank to. Kasi, bakit pati past history nun, alam pa niya. Okay. And then, sir, pati mga other informations po, alam din nung tumawag sa akin. So, talagang naniwala po ako na taga-Citibank siya. Tapos, ayun po, sabi po, papalitan daw po. Sandali lang, Mama Lourdes. Subukan tawagan yung Citibank para makuha naman natin yung panic and then tawagan yung Central Bank. Go ahead, ma'am. So, nagkumpiyansa kayo. So, nakipagkita. Entonces, fast forward tayo. Nagkita kayo ng tao na sinasabing taga-Citibank siya. Meron pong 4 years, kasabot po siguro. Tapos, nakita po kami the following day. Okay. And then, ayun po, meron po siyang binigay sa akin na letter from Citibank. Kasi doon din po, naka-indicate lahat ng mga credit card numbers ko. So, tama naman po yung lahat ng credit card numbers nandun sa letter. And then, kung ano po yung sinabi nila na ikakat po yung credit card, tatanggal. So, you really believe na taga-Citibank ito dahil may letter sila. Tama yung mga impormasyon sa credit card mo? Yes. Opo. Alright. May letter pa okay. Alright, fast forward pa tayo, ma'am. Okay, so nagkita na kayo, kinuha nila yung luma yung credit card, gugupitin daw nila, etc. Opo. And doon, ginupit po sa harap po. And then, ginupit sa harap po, ha? Sinil po. Yes po. Sinil pa, Sinil niya, pinasign po niya sa akin. And then, pati po yung, may pinasign din siya sa akin na na-receive ko na yung letter from Citibank. And then, after that po, umalis na po yung 4 years. Okay. Sabi niya, babalik daw po siya, advice lang daw po. Pag, okay. po yung new credit card. Okay. Okay, Ma'am Lourdes, at sabi niyo, fast forward ho tayo ulit. Kasi may interviewin pa ako mamaya yung PNP. Chinarge online o nag-withdraw ng pera online yung sindikato o kung sino man ito, winidrawhan ng 90,000. Is this correct? Opo, nag-cash advance po. Gamit po yung mga online? card. Opo. Online.
So, doon ka nagulat. Okay. Diyan pa sa, ako po, hindi, pasensya na ma'am ha, ako may credit card pero hindi po ako nag-transact sa online na yung mga order, mga withdrawal. Pero diyan ho ba, kailangan pipirma-pirma ka rin, may pipirmahan ka dyan sa online? Actually, sir, nag-generate po yun ng one-time PIN. Ayun. Yung tinatawag po nilang OTP. OTP. Ayun. Alright. So, anong sabi sa iyo ngayon ng Citibank? Siyempre, sinasabi mo na walang transaction na gito. Pero what the Citibank saying right now? Actually, sir, ang rules and regulation daw po ng Citibank is whatever charges na ma-charge sa credit card Central Bank? You are liable for that. So, kasalanan mo pa ngayon kahit hindi ka nag-charge? Opo. Actually, sir, ano po yung nag-pretend po sa akin na tumawag na taga-Citibank. Nung nakuha po nila yung credit card ko, that afternoon, tumawag po ulit. Tapos, na-receive na nga daw po nila yung cards. And then, they were telling me na dapat, yun po, wala daw akong na-receive na mga notifications and alerts. So, dapat mag-enroll daw ako doon. So, tinong niya akong gusto kong ma-enroll. So nagbinigay mo yung PIN mo? Binigay mo yung PIN mo? Opo. During that, i-enroll niya na ako. So sabi niya, ma'am, okay, for final na po, para po matuloy na itong enrollment natin, ayun po, magsisend sa inyo ng OTP. Alright. Then sabi niya, i-hold kita. Sabi niya, para ikaw mag-input. Ayun na yung mga... nagkaroon ng error. So ma'am, ako na lang po mag-input. So, syndicat? ibigay ko po yung OTP, doon na po nag-generate. Okay. Nangyari na po. Yung pala, may ginagawa na pala silang. Nagka-cash advance na po pala sila. Nako, yun na nga ho. Palabas nila, ini-enroll nila ako dun sa Yun, sindikato ho yun. Alright ma'am, ganito, ano pa, ayaw pa po sumagot ang Central Bank. Siguro off there after my program, I will call Central Bank at babalikan ho namin kayo, ma'am. Ano po? Tutulungan ho namin kayo dito na ma-resolve ito, ha? Ang gusto lang ho ninyo mangyari, tama po ba? Na amanos, ibig sabihin zero, dahil hindi naman ikaw ang nag-withdraw di ho ba? Yes, sir. Kasi po, sir, ang point ko lang, hindi naman po kasi ako nag-volunteer na information. Kasi siya po, for my own safety. Correct, Susan. Ang point ko lang is, correct. bakit nag-leak yung mga credit card information ko? Correct, Dapat protected yun, confidential from Citibank po. Alright. Saka kung talagang na-identity theft ako, dapat lahat ng accounts ko, bakit Citibank pa lang? Alam mo, ma'am, lahat pa po ng credit card numbers ko. May kasabwat siguro dyan, ma'am, at the lower level siguro. But anyway, in short, sabi nga po nito mga ka-Facebook natin, ma'am, madam naka-tune in sa atin na sindikato po kayo. At yung sindikato na yan, malamang ay may kakilala po dyan sa kumpanya na yan. But anyway, Ma'am Lourdes, sige po, we're running out of time. We will call po na-contact na ba Central Bank? The Central Bank Credit Card Division, ma'am, or Banking Division, para ho ito idulog ang inyong reklamo. Tinatawagan na rin po namin ang Citibank, pero di pa ho sila sumasagot. So I guess after po ng program of the air, we will do so. Ma'am Lourdes, okay po? Yes, sir. Alright. Thanks for your time, Ma'am Lourdes. Sige po, tayaan niyo po at ako na ho nagsasabi, tutulungan ho namin kayo off the air. We will call the CB later, or Bangko Sentral, and then ito pong Citibank para alamin ho namin kami ho itutulong. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes Singson Silvestre. Salamat din po, Thank you po. Thank you. Kaya mag-ingat mga kapatid. Ayun, sindikato na si ma'am. Tama po kayo, mga ka-Facebook ko. Yung the mere fact na kinuha, yung kanyang one-time enrollment, yung PIN niya, yun na yun. Nakuha yung PIN niya. Yung signature niya, ganun din. Kinopya, kokopyahin yun. Ayos na. Ayos na ang buto-buto. Na sindikato si ma'am. Kaya mag-ingat ho kayo, kayong mga kayong may mga may-ari ng credit card, mag-ingat. Huwag ko basta-basta ibigay impormasyon. Besides yung mga ganyan-ganyan ho, bakit pa kailangan gupit-gupitin sa harap ng hinayupak na yon, yung tao na yon? Ang pagkakaalam ko ho dyan, if you want to stop your credit card, just cut it. Send them an email. I-email mo na lang na sabihin nyo na, ay wala na ho akong interest. I'm sorry, it's over. Please stop. Ito na lang, last kong babayaran itong membership o ano ba itong dues na ito.
That's all you have to do. Hindi na kailangan pupunta pa, tanggapin mo sa opisina mo, mayroong courier, etc. Gugupit-gupitin, iuwi nila sa opisina. Kalukuhan ho yun. Sa States, hindi ho ganun. You just stop. Okay? Stop and just inform them, I'm not going to, I don't need, please stop, please, I'm not interested anymore with your product. Ganun lang ho kasimple yun. Hindi ho kailangan na may pupunta pa sa inyo, kukunin yung credit card. Kalukuhan ho yun. Alam niyo mga kapatid, habang nagre-ring itong telepono ng cybercrime, ito pong lien of arrear na ito, ang purpose lang ho nito, peking account ho ito, malinaw, sabi po ng aking informante sa loob po ng CIDG. This is a fake account, Erwin. Pero ang gumawa nito, isang babae na tiga Las Piñas. Okay? Supporter ito ng liberal dahil minomonitor nila, tinatrack nila yung kanyang email. Mukhang mga ka-email niya, mga dilawan din, at nag-i-email parati doon sa tanggapan ni Vice President. Okay? Na napapansin nila, na monitor nila doon sa mga email na check nila. Okay? At sa mga postings ito. At marami pa mga fake account na ginawa itong lien of arrear na ito. Ito ay fake account na. Ito ay certified daw na miyembro ng Dilawan, supporter ng Dilawan. Ngayon, ang primary purpose niya lang ay takutin yung mga mag-aten sa rally sa Luneta ngayong 2 ng Abril, ngayong linggo. Sinabi niya na magtatanim sila ng bomba sa paligid ng Luneta. Para nga naman, yung makakabasa sa Facebook, matatakot at hindi na pupunta sa Luneta. Kaya nga, ang ginagawa po ngayon, ayaw ko nga sana sabihin, pero ang ginagawa ng Cybercrime Division ngayon ay sinusundan ho ito. Siya po ay sinusurveillance 24/7 at pag meron na pong sufisyenteng ebidensya sa mga email niya at saka iba pang account niya, ito po ay sasampahan ng kaso para makakuha ng warrant of arrest ang Cybercrime Division. Sana nga lang mailabas ng korte na Las Piñas ang warrant of arrest bago mag-2 ng Abril. Para ito ay mabitbit, mapresenta ni General Bato de la Rosa na ito yung nagsasabing bubombahin ang Luneta. Ito ang nagsasabi na papatayin si Manong Digong sa pamamagitan ng assassination. Dapat ipresenta ito tulad ng mga kriminal, tulad ng mga terorista na pinipresenta tulad ng mga drug lord. Ipinipresenta ng PNP para makita ng sambayanan ang itsura ng babaeng ito. Abay, dapat ho ito'y seryosohin. Bagamat maaring banta-banta niya lang ito, pero alam naman ho natin, ang kalaban ni Pangulong, exactly Almira, I agree with you. Ang kalaban po ng Manong Digong Duterte ay mapera. Ano po? So may kakayahan. Maano man yung bigyan nila ito ng 20,000. At sabi, sige, bumili ka doon, lien of arrear ng Granada at hagis mo dyan, di ba? Kaya nga ngayon pa lamang, ay sinasabihan ko, pinapakiusapan ko ang NBI at PNP, bilisan po ninyo ang inyong investigasyon at isampa kaagad ng kaso, sampahan ng kaso po yan dyan sa korte sa Las Piñas para meron po kayong warrant of arrest, mapasok niyo yung bahay at baka nga naman may ginagawang bomba na yung buang na yan, o kung wala man, dalhin po kaagad sa headquarters at ipapreskon para makita ng sambayanan ang itsura nitong lien of arrear na ito. At para hindi na pamarisan pa ng ibang kalaban ng gobyerno, baka gayahin. Ano po? Ang sa atin lang naman ay baka gayahin. Kaya dapat ipresenta ito, ipakita ang mukha sa TV, sa mga dyaryo, ibalita sa radyo, i-post sa Facebook Live ang pagmumukha ng babae nito, ang mukha ng isang kalaban ng Manong Digong Duterte. Yun lang ho, pakiusap natin sa mga otoridad. Please lang, NBI, PNP, bilis-bilisan ho ninyo. Sana po mahuli ito bago mag-April 2, maipresenta hanggang sa Biyernes, hanggang bukas o Sabado, maipresenta ni General Bato de la Rosa sambayanan ang mukha nitong sinasabing would-be bomber dyan sa Luneta sa rally ng mga Duterte supporter sa April 2.